Hello, good morning, good afternoon, and good evening sa mga sulok ng daigdig. So, ang pupuntuhan ko, actually, nung nag-una ako nagbablog, ang aking title, punto por punto. So, ngayon, nawala na yun, kasi yun ang title ko rin sa vlog ko. Ngayon, gawin ko lang, ang pupuntuhan natin ngayon, yung mga nangyayari sa ating bayan, lalo na yung mga pag-aabuso ng gobyerno. Mabanggit ko sa mga kaibigan ko, mga kakilala ko, bakit may nagtanong sa akin, bakit daw ako na yung nag-rally sa lansangan. Dati, ako yung kumukontra. Bakit nagipi na si Sir? Yun yung pagkaintindi nila, nagipi na daw si Sir. So ganito yan, bago ko itapik yung iba. May dalawang klase kasi ang activist, Yung activist, nabibilang kami noon, isa kami nabibilang sa activist. Ang activist kasi, yung activist, pinupuna niya lang yung mali ng gobyerno. Yung napupuna niya, na mga mali sa gobyerno, yun yung activist, Mayroon mga activist na pro-communist. Yung activist na pro-communist talaga, sa totoo lang, yan yung kalaban. Kalaban ng gobyerno na ang sinasawalat nila ay ang kamalian ng gobyerno. Kamalian ng gobyerno. So, yan yung sinisiwalat namin. Yung activist na nauna na banggit ko, unlike do sa pro-communist activist, hindi kami namumulitika. Ang amin lang yung dapat gawin lang tama ang mga ginagawa ng ating gobyerno. Tama ba yung tawag nito? Tama ba yung magnakaw ka sa gobyerno? Tama ba yung ubusin mo yung pundo ng PhilHealth na wala na pundo? Tama ba yung pagbabawasan mo ng walang magandang dahilan ang budget ng mga ahensya ng gobyerno? Saan nyo dadalhin nyo? Dinala nyo sa DPWH? Dinala nyo sa DSWD? Lahat ng ahensya binawasan nyo? For what? Maraming ahensya binawasan nyo. Bakit nyo binabawasan? Meron naman tayong budget national. Bakit yung binabawasan yung mga budget national? Okay. Yung GAA 2025 na budget, 65% ang nakuha ninyo. Ang dapat lang nyo kunin dyan, yung first quarter hanggang March, ikinuha nyo hanggang September So anong gagamitin na susunod na buwan? Gamitin nyo sa election? So hindi naman tama yan. So yun yung mga point na ayaw namin. Kaya kami nagsasalita sa lansangan. Ganun yun. Hindi kami nagsasalita para pang personal namin. Kami lang ay nagmamalasakit sa bayan. Yung maraming pundo na nawala. Okay. Ano pa yung nakinagagalit ng taong bayan? Yung narco-politics. Ang daming politician na mga adik kasama ng Pangulo doon. Kasama ng Pangulo. Yung Pangulo
Bakit ayaw mo mag-hair follicle test, drug test? Bakit ayaw mo? Ayaw mo maging guilty ka? Maging positive? Natatakot ka? Bakit? So ano pa yung mga kinocomplain natin? Yung pro-communist. Alam nyo mga kaibigan, Armed Forces, Philippine National Police, baka pagising natin, komunista na tayo. Noon, 25,000 nga lang, hindi natin nakakaya. Ngayon, sabi nyo, 1,000 na lang. Paano magiging 1,000 yan? Nandiyan nga sila sa Congress. Sila pa yung nagko-contempt. Convicted pa yung isa dyan. Nagko-contempt siya pero convicted naman siya. Saan yung katarungan ng bawat Pilipino dito? Ano ba ang agreement ng Kongreso at saka ng makakaliwa? Hindi natin alam yung pag-uusap ng Congress. Pero bakit ang lumalabas ngayon? Ngayon lang ito, naramdaman natin ang pinaka-powerful ngayon dito ay yung Congress. Yung First Lady nakatago lang. Pero ang pinaka-powerful dito, Congress. Ewan ko ba? Ewan ko ba sa Pilipino? Ayaw niyong kumibo? May mga comment kanina sa vlogging ko. Sabi niya, sir, hindi naman sila kikilos eh. Kikilos lang sila kung sila apektado. So yung ibig sabihin, makasarili mga ganong tao. Sarili mo lang inintindi mo. Hindi mo inintindi yung kasama mo. Kaibigan mo, kamag-anak mo. Ay makasarili yan. So kumilos tayo. Kasi nakikita natin mali. Okay, ano pa yung mga isang kinagagalit natin? Abuse of authority, abuse of power, yung Congress, walang iya. So, ano man nangyayari sa ating bansa? Maraming pag-aabuso. Pero ang tanong dito, ang gago lang talaga dito, ang gago lang talaga dito, si General Torre at saka si Marbel. General Marbel, kaya mo bang maatim yun na kasabot ka ng magnanakaw? Anyway, pag-retired mo naman, yung pag-retired mo, saan ka pupulutin? Marbel and Torre. Mag-retired ka rin. Kasabwat ka ng mga adik. Ikaw, Marbel, pinaka-history ka sa Chief PNP. Sabihin mo ba na hindi naman bawal mag-adik? Hindi bawal mag-adik. At may tulong pa nga daw yan sa mga nag-overtime. Tarantado ka talaga dyan, Marbel, Ewan ko ba sa'yo? So, tapos kayo pa yung mga ang nakakaya mo lang mauto. Ang nakaya mo lang nauuto. Si Torre. Nilagay mo sa CIDG para meron kang mauto. So ngayon, ang pinaka-powerful ng Philippine National Police, CIDG. CIDG ang siga ngayon. Pero hindi niya alam yung mga CIDG galit rin sa kanya. Wala lang magawa. Simple na serbisyo. Tandaan mo, General Torre, yung ginawa mo sa QGC, maiwan ko lang sa'yo. Kung ano mangyayari sa'yo. Yung ginawa mo sa QGC. Pumalpa ka as provincial commander, sinusuka ka ng Samar pagka-commander mo, sa pagka Quezon City commander mo,
pumalpak ka rin doon. Puro na palpak yung ginagawa mo. Sa Senado, whatever, sa KK Buloy. Tapos ngayon, gaguhin mo yung pinaresto mo si John Abinis. For what? Para makakuha kayo na mailing nyo si Pangulong Duterte sa kung ano mang ikakaso nyo. Siguro maaari ito prove yung inciting to sedition dahil pumapalpak kayo. Kaya kung makahanap kayo ng ebidensya. Ang masaklap nito, ang tinira mo si John Abinis, isang professor, isang vlogger rin. Nakapaka walang yung motore. Ututo kang general. Ututo kang general. Tapos ngayon sasabihin mo na ikaw yung magsiserve ng warrant of arrest. Tama ba yun? Yung pag-interview sa ni Mike Abbey. Mike Abbey, di ba dati ka sa kay Duterte, ngayon kay Marcos ka? Anong dahilan para lumipat ka? Anong pinagtampuan nyo? Pero anyway, trabaho mo yan bilang isang media eh. Pero ang hindi pwede dito yung mga salita ni Tory na para bang nagyayabang siya. Para bang nagyayabang siya. Na kaya siya daw mismo mag-serve. Subukan mo De La Torre. Dalawa lang pagpilian mo. Pag-serve ka na tama lang yung wag yung overkill da. Pag-serve lang kayo ng 10. Baka pagbalik nyo, puro kayo tumba lahat. Subukan mo. Ang kalaban mo, General Torre, hindi ordinaryong sundalo. Kung may Rambo, isa sa iyo. Ang hirap ng pinagdaanan niya ng training. Hindi yan nakikita sa buong AFP. Iilan lang yan sila. Sa buong AFP na train ng Ranger. US Ranger. Siguro kung hindi ako nagkakamali, hindi pa yan umabot sila ng 200 na train sa armed forces. Wala pa, mga 100 lang siguro. Bihira yung makapag-under ng training ng US Ranger na matindi yung training yan. Tapos Scout Ranger pa siya ng Pilipinas at saka biochemical graduate sa US. Ang ibig sabihin biochemical, lahat kaya niya pasabugin, pati Malacanang kaya niya pasabugin. At marunong siya magawa ng mga pampasabog. Kaya ikaw, General Torre, mag-isip-isip ka rin kung kaya mo ba yung ginagawa ni General Captain Dado o Captain General Dado. Kaya nyo ba? Kaya mo ba, Torre? Gusto mo, tayong dalawa. Alin na sa dalawa? Gusto mo bunong braso? O kaya mag-operate tayo sa bundok? Dalawa lang tayo. Dalawa lang tayo. Magkahiwalay tayo, magkahiwalay tayo or dalawa tayo magkasama. Ang masama nito, baka ako ang patayin mo talikuran, or ikaw ang patayin ko. So dapat mayroong tawag to. Drone para nagmumonitor sa atin kung saan tayo. Kasi nga baka bigla kitang patay, hindi kwan yun.
pandaraya yun, or bigla mo akong patayin kasi nakatalikod ako. Pero yun ay pinag-usapan lang natin kung kaya mo mag-operate ng dalawa lang tayo. Ako nagawa ko yan how many times. Sabi ko sa kasama kong kapgo, kasi waray-waray. Mauwi ni. Mauwi sugal na to. Pag sino naka-enkwentro, normally doon didikit ang kasama. Sino na unang naputukan, didikit yung isa kasama. Kung ako na unang naputukan, dikitan mo ako. Pag ako ay ikaw naman, didikitan kita. Ngayon, kung di rin makaya, wari-wari good. Kung di rin makaya, run for your life. Run for your life. So, kung i-estimate mo kung saan malapit ang detachment, doon tayo tatakbo. Kasi baka hindi makaya ang kalaban, doon tayo tatakbo. Yun yung pinagdaan ko din, Tori. Mga isa sa kwento ko lang yan. No. NPA, mahilig mag-checkpoint ng mga negosyante. Gusto ko maputitan ng negosyante, hinahabol. Lagi kami nakabantay. Ang galing nila Ang galing nila. Pag-alis pa lang namin, na-monitor na kami, kaya nakakalis kagad. Sabi ko, ano kaya? Sumakay ako ng bangka. 5 kami. Sakay kami bangka. 5 lang kami May kasama kaming amasuna, asawa ng commander. Para may babae, para hindi ganun mahalata. Pag tinikpoint kami, instruction ko, hindi ko na ituro yung strategy. Yung na lang. Pag checkpoint tayo, baka natin yung nag-checkpoint natin mga MP yun. Sa 3 beses kong ginawa yun, hindi nangyayari. Palaging monitored kami. Ang lakas ang monitoring na. Malakas ang monitoring na. 3 beses kong ginawa. Sumakay ako ng bangka para pag i-checkpoint kami, sigurado na, bakbaka na. Sinong dihado? Kami ang dihado doon. Pero, alam ko yung gagawin. Hindi ko gagawin kung hindi ko kayang i-counter yung movement nila, yung action nila. So, ganun ang magpaplano. Nag-uupilit ako ng mga talagang wala sa libro. Pero talagang hindi kami siniswerte na yung nakabangka kami, tirahin kami. Higo, ayaw ng Panginoon. So, balik tayo sa sitwasyon ngayon. Yung nangyari kay John Ambinis, indikasyon na yun na hindi na pwedeng kumilos ang mga taong bayan o ang mamamayan laban sa gobyerno. Kasi nga, kahit na ipaparandam mo lang yung tinatawag na freedom of expression, may counter na sila. O hinuli si John Ambinis kung anong pinaggagawa. Pero kanina, inalis daw yung stage yung pagsasalita nila, pero hindi pa rin sila natinag, nagsasalita pa rin. Pero ang daming pulis na dinispatch. Dahil daw, sabi ng pulis, ayaw namin mangyari sa Cebu. Ang dami kasi tao sa Cebu Bakit ayaw niyo mangyari dumami kami dyan? Tatakot kayo? Natakot kayo? So, pasensya mga kababayan. At inaabuso tayo. Pero huwag kayo mag-alala. May panahon rin na mangyayari yung ginagawa, yung kagaguhan nila, babalik sa kanila yan. Tandaan nyo yan. Hindi tayo titigil. Kung nagsasawa kayo, mas lalo kaming sawa na. Hindi na normal yung pamumuhay namin, pero nandiyan pa rin kami. Katulad ng mga iba rin na nagmamalasakit sa bayan na mga grupo. So, magsanib puwersa tayo. Magsanib puwersa tayo.
So, magsabing pwersa tayo. Nandito yung magaling natin na pinuno, si Supremo, Captain General Dado. Hindi tayo pababayaan yan habang nag-aabuso ang ating mga nasa gobyerno. Pero may nalala ko pala, base sa aking mga pag-aaral. Base sa aking pag-aaral. Kaya pala, ganun ang pag-uugali ng ating Pangulo. Yung bangag. Diba yung bangag? Hindi ko lang kasi ma-explain kasi never ako kasi nag-drug at saka hindi ko nga kilala yung shabu-shabu na yan eh. Hindi ko nga alam yung shabu-shabu na yan. Pero sabi sa research ko, pag nakadrugs ka, wala ka na sa matinong pag-iisip. Di ba yung mga marami na balita ng mga rape, pag-aabuso, pagpatay, na pagtripan. Ganun ang mga adik. So, ayaw ng Pangulong Marcos na challenge na yung issue sa kanya, laban sa kanya, yung hair follicle test, drug test. Bakit ayaw mo? Dahil magiging positive ka? Natakot ka? Kung nag-negative ka, di wala ka ng issue. Di ba? Tatahimik ng tao. Kami mismo, manahimik lang. Kung hindi ka addict, manahimik lang kami. Kasi, ang hirap na ng buhay namin. Pero, dahil nga hindi ka nagpapa-drug test at hindi mo inalis yung nakawan, hindi mo inalis yung pag-aabuso ng Congress, ipatuloy pa rin kami. Base sa aking research, yung palang mga addict, living dead na palang tawag dyan. Yung addict. Kaya pala nangyayari sa ating bansa dahil ang Pangulo natin, addict. Alam mo bakit? Ang dami ng presidente ako nabutan mula sa tatay niya hanggang sa kanya, siya lang yung addict na presidente. Siya lang yung addict na presidente. Bakit ayaw niya magpatis para matigil na issue sa kanya? Yung corruption at saka mga ibang pag-aabuso, maaaring mawala na yan eh. Kasi ang pinakamatindi dito yung drugs. Yung drugs. Yun ang matinding issue. So, kilos tayo? Kailangan nga tayong kumilos kasi yung living dead, base sa akin na research, buhay siya dahil humihinga siya. Dahil dead siya, patay ang kanyang kaisipan. Kaya kung ano nangyayari sa bansa, wala siyang pakialam. Ganun yun. Ganun mga kaibigan. Patay siya, patay ang pag-iisip niya. Kaya kung anong nangyayari sa bansa natin, wala siyang pakialam. Tingnan mo, the worst government mula sa kanyang tatay. May nagsabi pa, kasi sir, gumanti lang yan pumasok sa isip ko, pero sa mga comment ng tao, sir, gumaganti lang yan yung nangyari sa kanilang pamilya na naghirap sila. Bakit mo pakiganti ng pamilya? Ang taong bayan. Yun na nga, living dead talaga. Wala ka sa matinong pag-iisip. Bakit pinapayangan mo yung mga nakawan? Oo nga pala. Wala ka sa matinong pag-iisip. Kasi ngayon nga lang nangyayari yan Harap-harapan ang nakawan. Harap-harapan yung pag-aabuso. Harap-harapan yung mga lahat-lahat na harap-harapan. Harap-harapan. Nakaw, Diyos ko. Mamaligtad ang mundo. Ewan ko lang. Ang grupo namin, Filipino Guerrilla Forces, sinusulong namin ang zero corruption. We are against corruption. Alam niyo sa mga kababayan, pag nahinto ang corruption at naayos natin ang COMELEC, maaring mawawala ang corruption. Dandaan. Bakit kamo?
Dahil nagnanakaw ang mga politician, ang mga local leaders, dahil gagamitin nila sa eleksyon, dahil itong mga botante natin, pera rin hinahanap. Ayan, kaya nangyari sa atin, puro tayo pera-pera. Pag eleksyon, nasa isip natin pera, magkakapera. Ay, iyan ang naghirap sa bansa. Now, paano linisin yung COMELEC? Ayusin natin ang COMELEC. Pag nag-eleksyon, walang gagastuhin ang mga kandidato. Walang gagastusin, ni piso. Pag may gumastos ng kandidato, kick out. Ang gagastos, ang gobyerno. Sir, baka maubos tayo ng gobyerno budget. Tarantado rin pala tayo Hindi sila maubusan ng budget kasi yung budget, ninanakaw nga nila sa taong bayan Kaya kung walang ginagastos sa eleksyon, walang nanakawin ang mga local leaders. Ang nanakawin lang nila, yung simple, konti lang. Yung pagkain ng pamilya nila, yung pamilya ng sasakyan, pamporma ng mga anak at saka asawa, yun yung mananakawin na lang. Medyo maliit na. Medyo maliit na. No? Medyo maliit na. Kasi nga, wala silang gagastusin sa eleksyon. At saka hindi sila magnanakaw kasi walang gagastusin. Mas malaki nga ang gastos kung paggagastusin mo kasi mas malaki ang nanakawin nila sa gobyerno. Unlike yung nanakawin na pagkain, pangporma ng mga anak at asawa, at saka pamilya sakyan, magandang bahay, gano'n yun. So, maiwasan ang korupsyon. Kaya yun ang stop corruption and stop vote buying. Gano'n lang kasimple. Hindi natin paggastusin. So, yun yung gusto kong iparating sa taong bayan. Maraming salamat. Maraming salamat. Kasi gusto ko lang iparating yun na pumasok sa isip ko Yung nangyari kay Jun Abilis, hindi kasi niya na hindi na talaga magpapaisa ang gobyerno. Wala na yung freedom of expression. So, yung rally kasi na yan, wala na. Lamig na yan. Pero hintayin nyo lang yung hudyat. Wala pa kaming sinabing hudyat yung nangyari sa It's a Ride. Ginawa namin yun. Pero hindi kami bumalik. Ayaw namin magkasakitan ang pulis at sibilyan. Kasi pag dumami ang sibilyan, naku, delikado. Kawawa yung pulis. So, itinigil namin. Hindi kami lumabas kasi para magkaiwasan ng magkasakitan ng pulis at saka mamamayang Pilipino. So, yun lang muna. Gusto ko iparating sa inyo. Salamat. Sana magkaisa na tayo, magising na tayo. Maraming salamat. Sumasaludo ako sa bayan ng Pilipino. Maraming salamat.